mo pa. So, ikwentahin mo kung sasakto ba yung fee, yung kinash in mo, isasama mo yun sa computation para maging okay ka. Okay? Hold up. And hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan, so yung topic natin ngayon is all about sa pagka-cash in ng credit card natin, so using PayMaya. So pwede po siya actually. Pero sa ibang bangko, tinry ko siya katulad ng sa Union Bank. Parang meron siyang wasiba ang tawag doon, which is 500 pesos. May mga ganon. Pero pagdating sa East West naman, ito, subok na subok ko sa East West, sa BDO, pwede siya. So, kung East West yung card mo, ayan, para sa'yo to. And goods to para sa gustong mag-cash in. And kung may mga katanungan kayo pagdating kay PayMaya. Okay. So, yung first natin dito is, magkano ba yung fee pag nag-cash in ka sa yung Maya Credit gamit yung PayMaya. So, unang-una may bayad itong 300 pesos. So, yun po yung binabayad, ma-charge sa'yo kay East West mo. So, kunyari, nagkuha ka ng 10,000 pesos, ang mababawas sa'yo ay 300 pesos. So, 10,300 na agad yun. Okay. Sir, bakit po ako na ganyan? Okay naman yung first attempt ko. Pero nung second attempt ko po, sir, hindi na po siya gumana. Bakit po? Okay. Pag magka-cash in tayo sa ating mga credit card gamit yung PayMaya, hindi ko alam kung sa East West or sa lahat ng bank, pero based sa information na aking nakalap, ayan. So once na nag-cash in tayo kay PayMaya, 20,000 lang yung pwede nating i-cash in and it's 3 times only per month. Okay. So kung nag-cash in ka kay PayMaya gamit ang iyong credit card, ang una mong cash in, let's say 10,000. So magiging 10,300. So ang magiging pwede mo siyang i-cash in next, 'di ba? 20,000 minus 10,3 is 9,700. Okay. So ibig sabihin, sir, may natira akong 9,700, pwede ko buong i-cash in yung 9,700. Unang-una, hindi rin po. Hindi mo siya mabubuong 9,700. Unang-una kasi may choices si PayMaya kung magkano lang yung amount na ilalagay mo. And tulad ng sinabi ko, meron po itong fee. Let's say 9,700. 9,700 minus 300 na naman. So magiging 9,400 lang yung pwede mong i-cash in. Okay? So pag nagawa mo na 'yon, ayan, magagana ulit yan kahit itry mo pa. So, ikwentahin mo kung sasakto ba yung fee, yung kinash in mo, isasama mo yun sa computation para maging okay ka. Okay? So, wag kayong malilito na wag isama yung mga service fee ni Maya sa credit card kasi hindi gagana yan. Hindi siya magpo-push through kapag ang ginawa mo ay nagka-cash in ka ng 10k. Di ba dati? 10k, ganon. Ngayon, hindi na siya pwede. Then, if ever naman na hindi mo natapos yung 20k, you have 3 times na pwede kang mag-withdraw sa yung credit card gamit yung PayMaya. So, ang tatanungin ko sa inyo, if ever na magka-cash in kayo, I think kasi parang may 200 pesos tas 100 pesos kaya naging 300. Pero last October pa yun kaya naging 300 yung bayad ng pagka-cash in natin pagdating kay PayMaya. So, if I were you, i-ask nyo through telephone call si Swiss Bank nyo, tanongin nyo na lang yung cash advance pin nyo. Cash advance pin. Ayan, pinapadala yun. Once na na-receive natin yung card, pinapadala yun sa inyong mga number, yung pin nyo pag magka-cash advance kayo. So, pupunta kayo sa mga ATM, i-ano nyo yung card nyo, then, pindutin nyo doon credit card tapos cash advance tapos talagay nyo yung cash advance fee na ipinadala sa inyo ni East West. So kung wala kang cash advance fee, tatawag ka talaga tapos papadalan ka within 1 to 3 banking days. Yun ang sabi sa amin. Okay, so sana maliwanag. Hindi ko alam kung okay siya pero feeling ko okay to sa BDO. Any amount could be, any amount can be. Ano ba yun? Ayoko na mag-English. Any amount pwede siya. Okay, so basta yun lang. I-compute natin yung transaction fee, yung amount, then dapat 3 times lang and 20k lang siya per month. Okay, sana ay maliwanag sa inyo and sana nakatulong itong video na to. Maraming salamat. Bye.